The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not sinned and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Happy Easter po. One time, I had the chance to watch these two TV programs via social media. Actually po, napanood ko lamang itong mga programang ito sa FB, sa Facebook. Ang ibang tao po, paborito nilang pinapanood ito. Yung iba nga, pinagfifiestahan pa, ginagawang katawa-tawa. Kasi nga naman po, bulgaran, lantaran. Ang tinutukoy ko pong TV program sa inyo na napanood ko via FB ay ang una, isumbong mo kay Tulfo. And the second one is Face to Face. With matching triyong tagapayo. And other people are so fascinated watching them. Me included. Alam po ninyo, pag pinapanood mo, ang dalawang kampo o dalawang grupo, nag-aaway sila. Marahil ang iba sa inyo ay napanood na nila itong mga sinasabi ko o tinutukoy ko ngayong linggong ito. Makikita mo, dalawang grupo, nag-aaway sila, nagtuturoan pa, nagsusumbatan pa sa isa't isa. At kung minsan may nangyayari pa pong pisikalan sa kanila. And you know what? In the middle of it, habang pinag-uusapan po nila at ibinubulgar nila yung baho nila sa isa't isa sa buong mundo, we are laughing on it. Lapping. Why? Because we relay. Sige nga, sino bang taong walang baho dito?
Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang baho sa buhay. Lahat po tayo ay may mga sari-sariling sikreto sa mga buhay natin. Balikan ko lamang po minsan itong napanood kong face-to-face at yung pangalawa isumbong mo kay Tulfo. The interesting part here is that ala pong makikasalanan karingadwa. Diba? At hindi lamang po yun. Pareho silang matapang sa isa't isa, ang dalawang grupo. Yung nagre-reklamo, let's say yung misis. At yung inirereklamo, ang sabihin naman natin, yung kabit. At kung minsan, mas matapang pa yung kabit sa mismong legal wife. Kaya nga may mga bouncers po sila eh. Kung may mangyayari mang pisikalan, kaagad-agad, ayawat dala. Well, but that's national. Kasi hindi naman po kasi lahat kaya nilang gawin, may lakas loob gawin yun. Napansin po ninyo, sa mga tinutukoy kong TV programs na ito, isumbong mo kay Tulfo at face-to-face. Napansinan niyo po, putang pakiramdaman mo lang, mingat ba? These two groups, dalawang kampo, alang makikasalanan karela. Tanong, sino bang may sala? Sino bang may sala sa kanilang dalawa? Yung bang pinerwisyo o yung nang merwisyo? Ito bang may agrabyado o may agrabyado? Sino bang may kasalanan sa kanila? We call that human. Human. You know what, my dear friends, it is so difficult for one to confront the fact that he or she is not perfect. Lalo na po sa panahon natin ngayon, panahon na po ng social media. Minsan may nabasa po akong libro. Ito po ay aklat. Ang author ng aklat na ito, ng librong ito, ay si John Powell. John Powell. At ang title po ng librong isinulat niya ay Why Am I Afraid to Tell You Who I Am I? Why am I afraid to tell you who am I? Bakit ako nagkukunwari sa'yo? Bakit ako nagpapanggap sa'yo? O ba't at naking kasakit ka na kung pakilala ko kay kaintutong ako nga namuwari ni taking umanong si Swanta mo? And then, the thesis of this book goes like this. I am afraid to tell you who am I, because if you will know who am I, you might not like what you will know. And if you will not like what you will know, you will not love me. And you gotta love me. Kaya nga po sabi ni John Powell, with that, I'd rather to live in a life that is not me. I'd rather live in a self that is far unrecognizable when you talk about me. Why? Because I want to be accepted, sabi niya. I want to be loved. Ewan ko lang po kung napansin ninyo ito. Sabi po nila ngayong panahon ito, malayo na daw po ang pagkakahalintulad o pagkakaiba ng mga nagpapapicture ngayon sa mga nagpapapicture noon. Noon daw po, kapag ka nagpapicture ang isang tao, may ngariya ka nung may naskad mo. Makalawaya ka nung picture, marat na mo. Alayang kamwangwang, kumbaga inosente siya. Noon daw, kapag ka nagpa-picture ka, yung kumembot ka lang, nahihiya ka. Pero ngayon, Diyos ko, magpa-picture ka ngayon, selfie dito, selfie doon, post dito, post doon, may paganyan-ganyan pa. Kaya nga ako kung minsan, makigayo-gayo ko, mali-mali ko nung nanya ito. Ano pong tawag doon? Basta ganyan. Yeah. Meron pa, concealer, filter. Bakit? Upang i-like ka lamang ng iba. Upang i-heart ka lamang ng iba. Ban kanita, aburyanan da ka mo ring aliwang tao. Halimbawa po, yung iba, kapag ka nakita mo yung profile picture nila sa FB nila, wow, ang ganda, ang gwapo, ang puti, maputi pa saksing kamas. Pero pag nakita mo sila ng personal, mukhang balasubas. And how do you explain that? How do you explain that?
Di makanya nakaklaseng tao, bala mo po itang bibiyay nakitiking yato, ban kanita buriyan ang dala mo. Yung nabubuhay sila dito sa mundo upang matanggap lamang sila, matuwa lamang yung iba sa kanila, gaya ng sinabi ko kanina, iha-heart sila, ilalike sila, pero alam ba ninyo na ang gawain yun, hindi pagiging totoo, kundi pagbabalat kayo. Pagkukunwari lamang po. Why am I afraid to tell you who am I? In the gospel for this second Sunday of Easter, Jesus, the risen Lord, suddenly appeared to his disciples in the presence of Thomas. Thomas the doubter, Didymus, wanting to be recognized as the Lord. Napansin po ninyo sa pagbasa natin ngayong linggong ito. Noong nagpakita si Jesus sa 11 alagad niya, nandoon si Tomas. Anong pinakita niya kay Tomas? Ang sugat niya. Mga sugat niya, ang ipinakita niya, yung mga bakas ng pako sa mga palad at paa niya. Bingbusbus, karing palad na at karing bitis na. Kumbaga, ang ipinakita niya kay Tomas, yung mga peklat niya. Peklat ni Jesus ang ipinakita niya kay Tomas sa ating ebanghelyo. Itang itang concealer o filtering itsura ng Jesus. Ingkatawa na. At tila ba sinasabi ni Jesus sa mga alagad niya sa mga oras na yon na, I am here, your Lord, warts and all. And the mystery, the miracle, ano yung nangyari? Thomas, the doubter, prostrated and he said, my Lord and my God. Remember, my dear friends, the risen Lord, God was recognized by his disciples through his wounds. He was recognized by his disciples through his wounds. Anong imbitasyon nito sa ating lahat ngayon? Tayo bilang tao, ikaw bilang tao, huwag kang matakot na ipakita mo yung mga sugat mo sa buhay. Huwag kang matakot na ipakita mo yung mga peklat mo sa buhay. Dahil ang mga yan ang magtuturo sa iyo kung paano talaga mamuhay. Amen? Amen. Natatandaan ko po noong na-ordinahan ako sa pagkapare, I was ordained priest March 25, 2011 sa amin, sa Sasmuan, sa Sexmuan. Natatandaan ko po yung first Thanksgiving Mass ko, yung pinakaunang misa ko. Yung SD ko sa seminary, yung spiritual director ko sa seminary, siya po yung kinausap ko kung pwedeng, Among, ikaw na lang ang mag-homily sa unang misa ko. Tumango naman po siya. Tumango siya. Pero meron akong isang bagay na hindi makakalimutan during his homily. May hinabilin po siya sa akin. May sinabi sa akin ng paring ito, kapatid na pare, na nag-homily noong first ever mass ko sa parokya namin sa Sasmuan. Sabi po niya, Among Norman, sabi niya, ika anting pastol, nana. Ika anting pari, kadwa ka, kinapong gino. Pagkanita, edentok ng akit ing Diyos keka. Inggawan mo, nana. Nag-post siya, tapos tinignan niya ako. Pagkanita, edentok ng akit keka ingapong gino. Ang gawin mo, ngayon bilang pari ka na, huwag kang magkukunwari. Sabi po niya sa akin, at totoo nga naman ang sinabi niya, huwag kang magkukunwari, huwag kang magbabalat kayo. Kung galit ka, pakita mo. Pag pagod ka, sabihin mo, pagod ka. Pag hindi mo kaya, sabihin mo, hindi mo kaya, hindi mo alam. Why? Sabi niya sa akin, because many people will fall in love with you because of your wounds. Sabi po niya sa akin, ang ganda nga naman ang sinabi niya, huwag kang magkukunwari, huwag kang magbabalat kayo. Putang mapagal ka, putang mimimwa ka, putang mo agyo, sabihan mo, mo agyo. Bakit kahit na pari ka, tandaan mo, tao ka pa rin. Sabi po niya sa akin, paalala lang po sa ating lahat, Sino man po sa atin dito na nagsisimba ngayong linggong ito,
na alam niya at tanggap niya na sugatan siya, na pumapalpak siya, na mahina siya, madumi siya, tanggap niya, ang Diyos siguradong matutuwa sa Kanya, sa iyo. Gaya po ng sinabi ko, like what I said a while ago, huwag matakot ipakita na ikaw ay isang sugatan na tao. Huwag matakot na ipakita mo ang mga peklat mo sa buhay dahil ang mga yan ang magtuturo sa iyo kung paano ang tamang pamumuhay. Amen? Please all rise.